We heard in our Holy Gospel for today the story of Lazarus. Who is Lazarus? The poor man, may sugat, na nakaabang sa pintuan ng mayaman. Bagamat we don't hear the name of the rich man in the Gospel, pero masasabi natin, baka tayo iyon. And we know, we heard the story, what happens to Lazarus and to the rich man. Sapagkat nung nabubuhay pa yung si Lazarus at ang rich man, nakikita lang nung mayaman tao si Lazarus dun sa bukana ng bahay nila at wala siyang ginawa. So, nung namatay sila, si Lazarus na kawawang-kawawa, napunta ng langit. Pero itong mayaman na walang pakialam, napunta ng impyerno. Hindi naman usapin dito yung kayamanan, kung mayaman tayo o mahirap. Pero tanungin natin, bakit napunta ang mayaman sa impyerno? Hindi ba pag mayaman ka, pupunta ka ng impyerno? Ganun ba yun? Hindi. Maraming napunta sa impyerno dahil gumagawa ng masama. Maraming napunta ng langit sapagkat gumawa ng mabuti. Sa simbahan, dinedeclare natin yung mga napunta ng langit as a saint bilang mga santo. Pero sa simbahan, never po tayong makarinig na isang tao ay diniklara nating pumunta ng impyerno. Hindi natin sinasabi na itong taong ito napunta sa impyerno. Hindi. Pero sinasabi natin na meron tayong kilala na napunta ng langit. At yun yung mga santo. Example, Saint Therese. Diba? Santo natin, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Di po ba? Pero sinasabi na merong napunta sa impyerno. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi totoo ang impyerno. Ibig sabihin lang nito, yung pagpunta sa impyerno, depende kay God. Depende kay God kung sino. Pero never natin sabihin kung sino. Amen. Pero alam natin, mga bata, na bawal gumawa ng masama. Dahil palagi natin naririnig, ang mga gumagawa ng masama, pag namatay, pupunta ng impyerno. Kaya ayaw natin gumawa ng masama. Ayaw natin sumuway sa magulang. Ayaw mong gumawa ng hindi maganda. Hindi ka nagnanakaw. Hindi ka nagmumura. Hindi ba nagmumura mga bata? Amen? Hindi nagbabad words. Amen? Yung mga bata dito, kapag kabinad fingers ng classmate, hindi gumagante. Amen? Ang ginagante ano? Opa. Peace. Amen? Mabait naman ang mga bata dito. So alam natin na hindi tayo gagawa ng masama kasi ayaw natin pumunta ng impyerno. Yun yung pagkaunawa natin. Pero tignan nyo po sa ating ebanghelyo ngayon. Yung mayaman dito, hindi naman sinabing nangurap siya. Wala tayo narinig ha? Hindi natin sinabing nagnakaw siya. Hindi natin narinig. Hindi natin sinabing pinagtabuyan niya yung si Lazaro, yung mahirap. Hindi. Pero anong ginawa niya? Ba't siya napunta ng impyerno? Wala siyang ginawa. Yun pala yun. Hindi pala sapat na hindi ka gumagawa ng masama. Hindi ka rin naman pala gumagawa ng mabuti. Wala siyang ginawa sapagkat wala siyang pakialam. Mga bata, may pakialam ka ba? Kailangan tayong mangialam. Dahil ang taong walang pakialam, manhid. Nakita mo na yung kapatid mo, nahihirapan, hindi mo tinutulungan. Anong pakialam ko sa kanya? Di naman ako nahihirapan. Nakita mo na yung kapatid mo, nahihirapan na sa eskwelahan. Bahala siya sa buhay niya. Hindi mo na nga tinulungan, pinabayaan mo pa. So, hindi dito usapin kung mayaman o mahirap ang isang tao. Ang usapin dito ay yung pagiging may pakialam. Ano ba ang kabaliktaran ng pagmamahal? Mga bata, anong kabaliktaran ng pagmamahal? Magagalitin? Ganun ba?
Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay walang iba kundi ang pagiging walang pakialam. May pakialam ba ako sa mundo? Umiikot ba yung mundo sa akin lang? Kailangan tayong merong pakialam. Dahil ang taong walang pakialam, ibig sabihin, hindi ka na nagmamahal. Yung mga may asawa dito, mga tatay, pag pinapakailaman kayo ng mga misis ng misis ninyo, ibig sabihin, concern lang sila sa iyo. Pag pinagsasabihan ka na umuwi ka na ng maaga, pag pinagsasabihan ka na wag mo nang gawin yung bagay na to, wag nang matigas ang ulo, concern lang siya sa'yo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Dahil pag ginagawa mo yung mga bagay na to, alam niya magkakasala ka. Alam niya magbabago yung takbo ng utak mo. Kaya sinasabihan ko, huwag ka na magpakalasing. Iba nga yung ugali mo. Makulit ka. Huwag ka nang sasama sa kanya. Pag pinagsasabihan ng magulang, makinig. Dahil concern lang ang inyong mga magulang sa inyo. Pag sinabi ng mama mo, matulog ka na, gabi na, anong gagawin? Eh, very good, matulog daw, galing ng bata. Totoo ba yan? Pag sinabing matulog na, hindi na maglalaro ng kung ano-ano sa cellphone, amen? Pag sinabi ng nanay, gumawa ka ng assignment, hindi basketball lang ng basketball. Hindi puro cellphone, hindi puro Mobile Legend. Makinig! Pag pinagsasabihan ng magulang, anak, kumain ka na. Anong sagot? Wait lang. Lagi na lang yun eh. Kumain. Bakit? Kasi concern ang magulang mo sa'yo. Bakit? Mahal ka niya. Pag dumating na yung point na pinabayaan ka na lang ng magulang mo, pag nakita ka, hindi ka kumakain, panay computer lagi inaatupag mo, cellphone ka lang ng cellphone, laro ka lang ng laro, load ka lang ng TV, pag wala nang pakailam sa iyo ang magulang mo, ibig sabihin hindi ka na niya mahal. Mga mister, pag hinahayaan ka na ng asawa mo, ng misis mo, bahala ka na sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka na niya mahal. Kaya hanggat kinukulit ka, kahit parang Armalite ang bibig niyang putak ng putak, parang manok sa umaga, maging masaya ka kasi mahal ka niya. Amen. Dahil pag dumating na yung point na hinayaan ka na lang niya, ibig sabihin, hindi na kita mahal. Wala na akong pakialam sa iyo. At wag sana na mangyari to sa atin. Na hindi tayo tumulong dahil wala tayong pakialam. Tignan mo sa ating ebanghelyo. May kapasidad ba yung mayaman na tumulong? Meron po ba? Meron. Mayaman siya eh. Pero bakit di siya tumulong? Wala siyang pakialam. Pag may nanghihingi ba sa atin, minsan kahit meron tayong pantulong, pero di tayo nagbibigay. Bakit? Pakailam ko sa kanya. Alala ko tuloy yung isang seminarista habang nakasakay sa sasakyan, may nanlilimos at yung nanlilimos palagi na lang nanlilimos, kinarir niya na ang panlilimos. Kaya sabi ng mga tao sa jeep sa loob, ano ba yan? Dito na naman, kinarir na ang paglilimos. Hindi binigyan. Pero yung seminarista, binigyan ng 100. Sabi tuloy ng mga tao, ba't mo binigyan yan? Kinarir niya ng paglilimos. Tinanong niya yung mga tao, binigyan niyo po ba? Ilan na kailang bigay na po kayo sa kanya? Hindi nakaimik. Yung pala, wala palang naibigay kahit isa. Tignan niyo, isang ganun tayo eh, no? Tayo na nga yung walang naibigay, tayo pa yung nagre-reklamo. Diba? Tayo na nga yung walang pakialam, tayo pa yung galit. Mga bata,
Sa simbahan, bakit ba tayo nagbibigay? Kailangan ba ng Diyos ang pera? Kailangan ba ni Jesus ang pera mo? Totoo lang, hindi naman eh. Bakit? Kanino ba galing yung pera natin? Di ba sa Kanya? Amen? Pero bakit tayo nagbibigay sa simbahan? Mga nanay, mga tatay, tignan niyo po yung inyong mga anak, obserbahan niyo po. Try niyong bigyan ng pera o ng pagkain. Tapos, yung pagkain o yung pera, hingiin mo. Try mo lang. Alam niyo, pag hindi ka binigyan, anong sasabihin mo? Damot naman ito. Diba? Damot naman na ito. Pero sa'yo naman galing yun. Diba? Pero tignan mo, pag binigyan ka, anong reaction mo? Ang bait naman ng anak ko. Bibigyan pa kita. Ang bait-bait. Anak, pengi naman yun. Patikim naman ako. Ah, mami, ito na po. Tikman niyo po, ang sarap. Pero yung nahingi ka, akin lang to. Damot naman ito, di ba? Pag binigyan ka ng anak mo, anong ibig sabihin nito? Mas mahalaga ka kaysa sa pera. Mas mahalaga ka kaysa sa pagkain. Bakit? Dahil nagmamahal na rin yung anak mo. At yun dapat ang ituro natin. Bakit tayo nagbibigay sa simbahan? Dahil mas importante si Lord kaysa sa mga perang natatanggap natin. Dahil pag sinauli mo yan, pag in-acknowledge mo yung nagbigay sa'yo ng blessing, hindi magsasawang bigyan ka pang muli. Pero pag madamot ka, do you think bibigyan ka pa? Di ba ganun lang yun? Pag ina-appreciate natin yung taong nagbigay sa atin, ibig sabihin, in-acknowledge mo siya. Pero pag hindi mo na-appreciate, baka hindi ka pabigyan yan. Baka sa susunod, di ka nabigyan na uli ng chocolate. Pero pag in-acknowledge mo, baka hindi lang chocolate ang bigay sa'yo. Baka may kasama ng iPhone. Wow. Kaya mga kapatid, sa ating mabuting balita ngayon, iniimbitahan tayong lahat. Hindi ito isapin kung mayaman ka o mahirap. Ang usapin dito, kung tayo ay may pakialam, kung paano tayo nagmamahal sa ating kapwa. Dahil kung hindi na tayo nagmamahal, pag wala na tayong pakialam, doon tayo kabahan. Kaya kung hindi tayo makapagbigay, dahil wala tayong pera, okay lang yun, wala eh. Wala talaga eh. Pero pag hindi ka nagbibigay, dahil wala kang pakialam, doon kakabahan. Doon kakabahan. Dahil sabi nga sa kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Mga bata, tandaan natin, maging generous. Magpakabait, sumunod sa magulang, amen. At dapat may pakialam.